isa sa pangarap ng bawat taong hindi makaalis sa kahirapan ang manalo sa loto. Kaya kung papalarin, ang mga ito ay malaking bagay iyon. Ngunit para saan nga ba natin ito dapat gamitin upang hindi agad ito maglaho? Tatay! Pinapalabas ng result ng loto sa TV! Tawag sa kanya ng bunsong anak na si Louie. Nagmamadali namang tinapos ni Samuel ang kanyang pagkain at tumakbo sa kanilang maliit na sala. Ramdam ni Samuel ang pagiging hindi mapakali sa kanyang pwesto habang inaantay ang resulta sa telebisyon. Naging routine niya na ang ganitong eksena tuwing gabi. Paminsan naman ay nananalo siya sa paglalaro ng loto. Ngunit mabilis ding nauubos iyon dahil marami itong binibigyan o binabalatuan. Marami rin itong ginagawa sa maliit na halagang natanggap noon dahil maliban sa pinamimigay niya iyon ay ginagawa niya rin itong pampusta sa sabong ng mga manok sa kanila. At kung hindi naman ay ipanglilibre niya iyon sa mga barkada upang makapag-inom. Gaano man karami ang bisyo ni Samuel sa mga bagay ay hindi naman yun naging hadlang upang mawalan siya ng swerte sa mga ganitong mga palaro. Ngunit ganoon na lang ang panlulumo nila ng mga anak nang makitang wala ni isang tumama sa numerong tinaya niya noong araw na iyon. Hayaan niyo anak, pag nanalo si tatay, bibilhan natin lahat ng gusto niyo. Hindi man sa ngayon, pero darating din ang panahon na yun. Mahabang sabi niya, tumango naman ang mga anak niya dahil malaki ang tiwala ng mga ito sa kanya. Kahit paminsan ay ang mga napapanalunan nitong pera ay hindi na umaabot sa kanila. Kinabukasan, katulad ng kanilang nakagawian, magmula pa noon ay maagang pumunta sa sakahan ang mag-asawa. Marami rin silang aanihin ngayong araw at malaking tulong na rin yun para sa gastusin nila. Nakakapagod talaga ang ganitong trabaho. Reklamo niya. Pag yumaman talaga ako, ay hindi ko nagugustuhin pang bumalik dito. Dagdag niya pa. Hindi ka naman pwedeng magsalita ng tapos, Samuel. Sabi naman ng asawa niyang si Jonah. Basta, sisiguraduhin ko ang sinabi ko. Pagpupumilit nito, imbis na muling magsalita, ang asawa niya ay nagpatuloy na lamang ito sa pagtatanim. Hapon na at nagbabadya na ang takip silim nang matapos sa pag-aani ang mag-asawa. Nagawa pa nilang dumaan sa bayan upang mamili ng tuyo sa kanilang ulam bago umuwi. Dinaanan pa nila ang lotohan at nagawa pang itaya ni Samuel ang kalahati ng pambili dapat nila ng ulam doon. Hindi naman nagawang suwayin ni Jonah ito, kaya sa huli ay pagkakasyahin na lamang muna nila ang nabili nilang ulam ngayong gabi. Mano ho mama at papa, bungad ng kanyang panganay na anak sa kanya. Ganoon din ang bunso at pangalawa. Ilang oras din ang itinagal sa preparasyon ng pagkain nila. Ngayong gabi, kaya naman kumakain na din ang mga ito habang inaantay ang resulta ng loto. Ang masayang hapag ay napalitan ng sigawan nang biglang mamatay ang ilaw. Padabog namang lumabas si Samuel dahil ilang minuto na lamang ay ilalabas na ang resulta sa telebisyon. Gabi na pare, bakit nasa labas ka pa? Di ka ba manonood ng loto? Nagtatakang tanong ng kanyang kumpare. Umiling naman si Samuel at sumagot sa kaibigan. Manonood nga sana pare, kaso biglang nawala ang kuryente. Kayo ba yung nakikabit kay Celia? Balita ko ay pumutok yung konador nun ah. Narinig ko kaninang pagdaan ko. Mahabang paliwanag nito. Kumunot naman ang noo ni Samuel sa sinabi ng kumpare sa kanya at bumagsak na din ang kanyang balikat dahil dito.
Mukhang hindi ko makikita ang resulta ngayon. Aniya at bumagsak ang balikat. Kung gusto mo, manood ka muna sa amin. Alok ng kaibigan, bago ngumiti nang nakakaloko sa kanya. Basta, wag mo akong kakalimutang balatuan kapag nanalo ka ha. Dagdag pa nito, nagliwanag ang mukha ni Samuel dahil sa sinabi nito sa kanya. Mabilis naman tumango at sumang-ayon si Samuel sa suhestisyon nito sa kanya. Hindi niya na rin nagawang magpaalam sa kanyang pamilya at pumunta sa kapitbahay. Nanginginig ang buong katawan ni Samuel habang nakatutok ang mga mata sa telebisyon. Hindi rin ito mapakali habang pinalipat-lipat ng tingin ang screen ng telebisyon at ang kanyang hawak na lotto ticket. Tutok na tutok sa bawat numero. Malakas na sigaw ang kumawala sa labi ni Samuel at nagsisitalon sa tuwa nang makailang eksakto lahat ng numero niya sa ticket at ang mga nakalagay sa telebisyon. Anong nangyari sa'yo? Tanong ng kanyang kumpare. Malawak ng ngiti ang ipinakita niya dito at muling tumalon. Sinigaw niya rin ang pangalan ng asawa na nagmamadali ding pumunta kung nasaan siya. Panalo tayo! Puno ng galak na sabi niya dito. Ganoon na lang din ang tuwa nilang mag-asawa at maging ang kumpare nito dahil sa magandang balita. Mayaman na tayo! Mabilis ang naging proseso ng pagkuha ng pera at magmula rin nung araw na iyon ay maraming tao na rin ang pumunta sa kanila dahil sa mabilis na pagkalat ng balita. Simula sa mga kapitbahay nila, kaibigan man o kaaway ay binigyan niya. Sumunod naman ay yung mga inaanak niya at syempre hindi rin naman magpapahuli ang mga kilalang kamag-anak at hindi kakilala lang na kamag-anak ang dumalo sa kanilang maliit na bahay. Sunod-sunod din ang pagpapakain niya doon gamit ang perang napanalunan doon. Sigurado ka ba dito? Baka maubos na yung panalo mo nang hindi mo namamalayan. Nag-aalalang sabi ng asawa niya. Ngunit imbes na pakinggan ay nagawa pa siyang sigawan nito. 168 million, Jonah! Ano ba kinakatakot mo? Hindi naman kaagad maubos to. Pero, hindi ba yan maubos sa ginagawa mo? Nakita mo bang, maski ang mga kaaway mo ay nakatatlong balik na para manghingi ng balato sa'yo? Mahabang paliwanag ng kanyang asawa sa kanya. Sigurado ako, Jonah, hindi naman kabilis na maubos ito. Isa pa, huwag kang mag-alala. Inaasikaso na ni Insan yung binili kong bahay. Pagkatapos nun ay doon na rin tayo titira. Mayabang na sabi ni Samuel. Hindi na muling umimik pa si Jonah pagkatapos nun at hinayaan na lang ang kanyang asawa sa gusto nito. Kahit gaano man niya nais na sabihin ay hindi niya naman magawa at hanggat maaari ay intindihin niya na lamang muna ito. Ubus na isang case pare, libre mo naman kami ng isa pa. Narinig niyang sabi ng isa sa mga kapitbahay nila. Sige ba, kuha lang kayo kay Bren. Sabihin niyo, ilista sa akin. Sagot naman ng kanyang asawa. Walang nagawa si Jonah kundi ang mapabuntong hininga sa sinabi ng asawa. Makalipas ang isang linggo, katulad nga ng napag-usapan ay lumipat ang buong pamilya nila ng panibagong bahay. Hindi na rin nagawang tumutol ni Jonah sa kagustuhan ng asawa dahil suportado naman ng mga anak nila ang desisyon nito. Sugal? Nagtatakang tanong ni Jonah kay Samuel. Tango na lamang ang naisagot ng kanyang asawa dahil sa kalasingan. Hindi niya naman ito napigilan sa pag-alis kanina dahil wala siya kanina sa kanilang bahay. Samuel naman, baka wala nang matira sa atin dahil dyan sa mga gusto mong gawin. Inis na singhal ni Jonah rito. Naiinis na nilagpasan lamang siya.
ng asawa at babagsak na naupo sa sofa. Ayan ka na naman sa bunganga mo. Panalo naman ang asawa mo eh. Ano bang kinakabahala mo? Pagmamalaki ni Samuel sa sarili. Medyo magulo ang pagkakasabi nito dahil epekto na rin ng kalasingan. Hindi ako nababahala sa kung anong bagay, Samuel. Pero sana kahit kapiranggot ay matira ka naman para sa mga anak mo. Paano na lang yung pag-aaral nila kung ubos na? Pakiusap ni Jonah rito. Chill ka lang, misis. Hindi naman ito mauubos. Siguradong sagot ni Samuel. Sa huli ay iniwan ni Jonah ito sa sala at padabog na naglakad papuntang kwarto. Hindi niya na alam kung paano papahabain ang pasensya sa asawa kung gayong ayaw din naman itong sumunod sa mga sinasabi niya. Ang akala niya kasi ay magiging okay na sila kapag nakalipat na sila sa ibang bahay at mahihinto na rin ang mga gastusin, ngunit heto't bisyo naman ang pinoproblema niya at hindi ang mayat-mayang paghingi ng kapitbahay nila. Napahilamos na lamang si Jonah ng mukha. Hindi na rin siya magtataka kung bukas o sa makalawa ay babalik na naman sila sa pagiging dukha. 2 araw matapos ang naging alitan ng mag-asawa ay naging ganon din ang nangyari sa mga sumunod na araw. Kaya napagpasyahan na din munang kausapin ito ni Jonah ng masinsinan. Umuwi ka na naman ng laseng? Bungad niya dito. Manahimik ka na nga muna. Saway naman ni Samuel sa kanya. Ang ingay ng bunganga mo. Gusto ko ng katahimikan. Pwede ba? Walang bakas ng pakikiusap na sabi ni Samuel. Buntong hininga ang sinagot niya dito. At katulad nga ng nais nito ay pinagbigyan niya ito. 10 minuto siyang nanatiling nakatayo bago muling magsalita. Sapat na rin kasi iyon upang makapag-isip-isip siya. Aalis muna kami ng mga anak mo. Walang kagatol-gatol na sabi ni Jonah. Tinampunan siya ng tingin ni Samuel bago ito sumenyas na umalis na ito. Sige, kahit wag na kayong bumalik. Di ko naman na kayo kailangan. Sabi nito, dahilan upang matigilan si Jonah. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot mula sa bibig ng kanyang asawa. Hindi niya naman aakalain na itsapwera na ang turing nito sa kanila at higit pa sa lahat, hindi na rin sila kailangan pa sa buhay nito. Malaki ang pinagbago mo. Mahinang usal ni Jonah. Nagkapera ka lang ay naging ganyan na ang ugali mo. Hindi mo na rin kami iniisip ng mga anak mo. Mangiyak-ngiyak na dagdag pa ni Jonah bago talikuran ng lalaki. Sana lang ay di mo pagsisiyan ng mga sinabi mo, Samuel. Kapag dumating yung araw na wala nang natira sa'yo. Huling sambit ni Jonah bago ito tuluyang iwan si Samuel. Ilang araw ang nakalipas magmula nang magising si Samuel. Nawala na ang kanyang pamilya sa kanyang bahay. Ngunit ni isang pagkakataon ay hindi niya pinakitang nagsisi siya na umalis na ang mga ito. Nagawa niya pang magliwaliw sa kung saan at hindi rin siya tumigil sa pagsusugal. At dahil din sa kalasingan at hindi na malaman ang mga bagay na tumatakbo sa kanyang paligid. Nagising na lamang si Samuel na wala na sa kanya ang lahat. Maging ang balita na naitaya niya na ang kanilang mga ari-arian sa pagsusugal ay tila napakabilis lamang. Marami na rin siyang utang, bagay na hindi niya inaasahan. Naalala niyang inutos niya kay Jonah na bayaran ng mga iyon noon. Ngunit naroon din ang alaalang hindi niya hinayaan na hawakan nito ni Singkong Duling sa kanyang pera. Maging ang pag-aaral ng kanyang mga anak ay hindi niya na rin nagawang suportahan pa.
Please, pare, hayaan niyo na sa akin tong bahay. Pagmamakaawa niya sa pinagpustahan niya ng kanilang bahay. Kahit bigay na lang sana. Dagdag niya pa, dahilan upang pagtawanan siya ng kanyang mga kampare. Libre? Bigay? Hindi yun uso sa sugal. Prangkang sabi ng lalaki sa kanya. Sandali siyang natigilan doon, ngunit agad din siyang nakabawi at hinarang ito. Hindi! Sigaw niya dito habang pilit hinaharang ang katawan sa gate. Hindi ko ibibigay itong bahay. Sigaw pa nito sa lalaki. Tumawa ng malakas ang lalaki at malakas na suntok ang ibinigay sa kanya. Hindi naman nagawang makatayo ni Samuel dahil sa pamimilipit nun. Ang sugal ay sugal, kaya sa susunod, dapat alam mo kung anong tinataya mo. Tiimbagang nasabi ng lalaki at tuluyang pumasok sa kanilang bahay. Huli na at natagpuan na lamang ni Samuel ang sarili na naglalakad pabalik sa luma nilang bahay. Gustuhin man niyang makisabay kanina, sa kumpareng ninagaluhan niya ng motor ay hindi niya napinilit nang tignan lamang siya nito at lagpasan. Isang malakas na sampal tuloy sa kanya ang katotohanan na wala siyang kaibigan. Kung wala siya at kung may makakasama man sana siyang pamilya. Ito naman ay nawala sa kanya noong meron siya. Isang bagay na kanyang pinagsisisihan. Magmula noon ay bumalik sa pagsasaka si Samuel. Ngunit malaking pagbabago na rin na noon ay may katulong siya doon sa palayan. At kung uuwi naman siya ng tahanan ay wala na ring sasalubong sa kanya. Laging tatandaan, ang kayamanan ay nauubos at ang pamilya ay laging nandyan. Matuto rin tayong pumili ng taong pagbibigyan at pagkakatiwalaan dahil sa panahon ng kahirapan. Pili na lamang ang taong mag-aabot sa iyo ng tulong. At ang pinakahuli, invest wisely. Doon tayo sa may babalik na sobra at hindi sa mauubos ang pera. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.